Hello guys, so welcome sa ating Module 3 or ang topic natin ay about sa Kaiser Healthcare Program. Pakilala lang muna ako, I'm SMD Hazel Bernardo. Isa po ako sa mga licensed agent and of course, financial educator sa IMG. So mamaya i-explain natin ano po bang connection ng IMG sa Kaiser. Pero this time, magfo-focus po tayo sa healthcare program natin which is yung long-term na Kaiser healthcare. Okay, so again, marami tayong mga kilala na personalidad na kasama dito sa mission na ginagawa natin. And to check yung background ko, you can scan my QR code para makita natin no, yung mga license and of course yung iba't ibang link natin, which is ito yung tinatawag nating bio link. Okay? So ngayon, sino po ba ang Kaiser? Madalas naririnig natin Kaiser Healthcare, long-term healthcare na Kaiser. So, bigyan ko po kayo ng idea. Pag sinabing Kaiser, tayo po ay accredited sa DOH. Kaya wala tayong masyadong pangamba. And ang kagandahan po, license din po tayo. Hindi lang primary license ang meron tayo. Meron din tayong secondary license which is yung IC or Insurance Commission. Dapat alam po natin ano bang purpose ng Insurance Commission. And pangatlo, good thing, mostly ito yung hinahanap yung SEC registration. Ang kagandahan, registered din po tayo dyan. And sino po ba yung medical doctor na humahawak sa Kaiser? Sa ang ating pong medical doctor is si Dr. Leia Uy Yolo. Isa po siya sa mga active PAMOK officer or Philippine Associate of Health Maintenance Organization Companies. Yan po yung kagandahan. Ganyan po tayo katatag. Okay, so ngayon, sabi ko nga kanina, ano po bang relationship ng IMG sa Kaiser? Pag-usapan natin para meron muna tayong idea. Ang IMG, tayo po yung sole distributor ng Kaiser. Kaya kung napapansin nyo, parang kambal yan sila. No? Kasi meron tayong mission sa IMG na matulungan yung mga tao na ma-avoid yung mga future problem na possible natin kakaharapin, especially pagdating sa medical issues, 'di ba? Na common and number one problem sa buong mundo. Ngayon, meron tayong concept na tinatawag para tayo po ay maging financially educated at ma-reach natin yung financial goal natin, kailangan pala mabuo natin tong 5 blocks. Bigyan ko lang kayo ng overview para at least makilala niyo yung IMG ng kaunti kahit papano. At the same time, ano po ba yung mabe-benefit natin pati pagdating sa healthcare program. Okay? Ulitin ko, kapag nabuo natin tong 5 blocks na to, makukuha natin yung financial goal natin. Okay, yun po yung goal or mission ng IMG. So, unahin natin, nakalagay po dito, healthcare program. Kaya po tayo nag-inquire o kaya po tayo gustong matuto pagdating sa healthcare kasi alam natin kung gaano siya ka-valuable. Siguro may mga na-experience na din tayo na kapag may nagkasakit, isa sa family members, alam na natin kung gaano kahirap na nauubos yung ipon, nangungutang, di ba, kung saan-saan tayo lumalapit. Kaya I think number one na kailangan natin talaga na ma-build or magkaroon tayo personally at ang family natin ay healthcare. Good thing dito, tinuturo natin yung dalawang klase. May dalawang klase pala ng healthcare. So, isa yan sa tinechekan natin. Pangalawa is life protection or life insurance. Para pala ma-reach natin yung financial goal natin, magkaroon tayo ng financial security, pangalawa na kailangan ma-check natin is yung tinatawag na life insurance or life protection. So, tignan na lang natin sa sarili natin, sa lahat ng nanonood ngayon, meron na ba akong healthcare program hanggang pagtanda ko? Meron na ba akong life protection or life insurance? Kailangan ko ba yon? And pangatlo, ma-manage yung mga utang. Kasi mahihirapan tayong mag-prepare kung meron tayong mga utang, especially yung tinatawag na bad debts o yung utang na napupunta lang sa mga liabilities. And pang-apat is yung emergency fund. Diba, gaano ba ka-importante na meron tayong emergency fund para hindi tayo masuffer or hindi tayo mahirapan pag dumating yung mga cases na challenges sa life natin pagdating sa finances. And lastly,
investment. So, meron na ba tayong pinapalagong pera ngayong malakas pa tayo, ngayong productive pa tayo? Okay, so again, yan po ang mission ng IMG na mabuo natin paunti-unti. And ngayon, syempre magfo-focus po tayo sa number one, which is yung sa healthcare program. So ano naman connection ng IMG sa healthcare natin, sa Kaiser? Kapag naging part ka kasi ng IMG, lahat po yan may access ka. And isa sa pinaka-importante na mabuo natin is yung healthcare, which is ang kapartner natin ay Kaiser. Okay, if you want po na magkaroon ng idea sa IMG, pwede natin pag-usapan. And I know dahil nasa module 3 din tayo ngayon, yung iba sa atin aware na or alam na natin ano ba talaga yung mission ng IMG. Again, ngayon sa Kaiser, tingnan po natin or panoorin muna natin itong short video para lalo tayong magkaroon ng idea ano po ba yung purpose ng Kaiser naman. Alright. So, nakita po natin, di ba? Ganun lang po kadali. Ganun lang yung mga problema na sinusolusyonan ng Kaiser. Magkasakit man tayo, prepared tayo, mawala man tayo, may maiiwan tayo sa family natin. And of course, mabuhay man tayo ng mahaba, don't worry. Kasi meron tayong itinanim na possible, maaani natin kahit hindi na natin kayang magtrabaho. Okay? Pero, bigyan pa natin ng mas detailed, 'di ba? Ano ba yung pinaka-importance? Bakit ba natin kailangan magkaroon or makapag-prepare pagdating sa healthcare? Tingnan po natin itong short lang na analogy or example natin. Kung ikaw ngayon ay 38 years old, 15 years from now, 53 ka na. So, ang daming possible na mangyari. Bakit po ba sa atin, especially sa Pilipino, hirap na hirap tayong makapag-ipon? Diba? Hirap na hirap tayong makapag-prepare. Alam niyo po ba, based sa research, ang number one cause ng financial bankruptcy sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas, ay ang kakulangan sa healthcare program or walang napaghahandaan sa healthcare. Siguro naiisip natin ngayon, ang pangit kasi ng government mga policies or regulation pagdating sa healthcare. Doon po, hindi na natin yun control. Focus po tayo ngayon sa kailangan nating i-prepare sa sarili natin at sa family po natin. Kasi sabi nga natin, wala tayong ibang aasahan, kundi tayo ang number one na maghanap at mag-aral para meron tayong platform na mapasukan at makapag-prepare. Kasi kapag hindi natin po yun nagawa, during these years na lilipas o dumadaan sa buhay natin, marami pong nagiging scenario na hospitalization. I think marami sa atin kaya tayo naghahanap ng healthcare, kaya tayo nag-aaral or nagsisik ng magandang company pagdating sa healthcare kasi naranasan na natin na may nagkasakit. Kamusta po nung nagkasakit yung isa sa family natin, family members natin? Number one, kamusta yung sweldo? 'Di ba? Kamusta yung ipon? Kamusta yung kapitbahay? Kasi mostly, wala tayong choice, mangungutang. Hindi lang sa kapitbahay. Minsan napapasubo na rin tayo sa mga 5-6, lumalapit tayo sa mga government, humingi tayo ng tulong, parang halos namamalimos na tayo, 'di ba? Kasi yung mga ganitong possible, alam naman natin, 'di ba, na anytime pwedeng dumaan sa buhay natin. Pagpapa-check up, yung aksidente pa nga lang, yung mga medicine na kailangan natin i-take, kung may mga maintenance na, yung mga kahit nga po
mga ano lang vitamins, 'di ba? Kailangan natin mag-alat ng pera talaga. Ngayon, kung hindi natin 'yan mapaghahandaan, hindi lang po ito sa personal natin, nandun pa yung pag-support natin sa parents. Pag medyo maedad na rin sila at hindi nakapaghanda, wala tayong choice. Imagine niyo po kung average income yung meron tayo, tapos wala pa tayong health card, wala pa tayong na-prepare na HMO, paano pa yung ibang mga possible na emergency na mangyayari sa atin? Kaya in result, sabi ko nga, wala tayong choice kung may na-prepare or may na-invest yung mga parents natin or tayo mismo na mga real estate, mga property na ibebenta. Katulad ng mga grandparents natin, before marami silang mga naipundar na lupa, 'di ba, ari-arian. Kaya lang dahil nagkakasakit sila at wala silang napaghandaang healthcare program, ang nangyayari, ibebenta na lang. Minsan palugi pa kasi nga kailangan na kailangan mo na yung pera eh. Kaya ayun yung ayaw natin mangyari ngayon. Hindi lang yon. Meron pa, talagang nababaon sa utang, milyon-milyon. Marami po kaming nakakausap na ganun yung naging scenario sa buhay nila, sa lending company, nagpa-personal loan. Kasi nga buhay na yung nakasalalay eh. Walang masyadong napaghandaan pagdating sa healthcare program. And lastly, ito yung medyo masakit sa lahat, hihingi talaga tayo ng tulong. Minsan nakikita natin sa GC, pag may nagkasakit, isa sa mga colleague natin, o kaya classmate, relatives, mga nakikita natin sa FB post, kilalang tao man yan or hindi. Common na nangyayari, talagang nanghihingi ng tulong kasi wala tayong masyadong na-prepare, hindi natin masyadong naaral. Kung hindi naman sa Bombay, 'di ba, lumalapit kahit alam nating sobrang laki ng interest, wala tayong choice kasi kailangan mo na ng pera. Kaya hopefully ngayon pa lang magising tayo sa reality ng buhay pagdating sa health natin, sa mga health issues na mapaghandaan natin siya talaga. Ngayon, ang itinuturo po natin, kung nais po natin talagang mag-prepare, makapaghanda, kailangan aware tayo sa dalawang klase ng healthcare. Una, meron tinatawag na short-term healthcare. Pangalawa, merong tinatawag na long-term healthcare. Okay, kayo po mismo ang kailangan makaalam kung ano ba yung fit para sa inyo, ano ba yung the best para sa inyo. Yung una, yung tinatawag nating short-term healthcare or traditional HMO. So, saan ba natin ito nakukuha madalas? Ito po yung sa company. Kapag employed ka, medyo malaki yung company mo, nagbibigayan sila ng benefit na health card or HMO. Ang common na nangyayari, taon-taon, kinakaltasan tayo sa sweldo, magamit mo or hindi, next year, magbabayad ka ulit, kakaltasan ka ulit. Correct? And ngayon, kapag yung company nyo, medyo sakitin halos lahat, yung mga empleyado, syempre nagkakaroon pa yan ng mga yung high claims na tinatawag, hindi po guaranteed na next year, ganun pa rin yung HMO natin. Kaya siya nagbabago-bago. And take note, taon-taon nag increase yung premium natin, depende sa age. Kasi syempre, the more na medyo nagkakaedad na tayo, the more naglalabasan yung mga sakit, kaya medyo mas lumalaki yung payment o yung kaltas sa sweldo natin pagdating sa health card. And common na nangyayari sa traditional HMO, talagang health card lang, walang insurance na kasama. Correct? And ito pa po yung mabigat sa lahat. Ang traditional HMO, common, meron tayo hanggang age 60. Pero kapag wala na tayo sa company or umabot na tayo ng 61, kung kailan naglalabasan yung mga sakit, saka pa nawawalan ng health card. Ang dami po namin na experience na ganun. Kung kailan hindi na siya employed, saka pa nagkasakit, imbis na yung retirement fund ay para sana sa panggastos niya everyday, 'di ba, pang sustain kasi wala nang ang income. Ang nangyari pa sa retirement fund, ah napunta sa medical expenses kasi wala na siyang HMO. Yun po yung ayaw nating mangyari. Okay? So hopefully malinaw po sa short term, review lang natin. Hindi po guaranteed yung renewal. Mostly iba-iba every year yung HMO. Pangalawa, magamit natin siya or hindi, back to zero. Okay?
yung ating premium o yung binayad natin. Di naman natin yung nare-refund. And pangatlo, taon-taon, pag nadadagdagan yung age natin, nagkakaedad tayo, tumataas din yung payment o yung premium na tinatawag. So, yun yung common na kailangan nating tandaan pagdating sa short term. Yung isang klase naman ng healthcare program, ang tinatawag natin ay yung long-term healthcare, which is dito, meron na tayong 3-in-1 savings program. Take note, number 1, fix lang yung years na pag-iipon natin. Hindi po lifetime tayong kakaltasan. Hindi po lifetime tayong magbabayad or hanggang age 60, unlike sa short term. Sa long term po, fix lang yung taon ng pag-iipon natin. Minimum or maximum lang is 7 years. 7 years lang tayo mag-iipon. And ang kagandahan po nun, lifetime mo ng health card yon or health care. And take note, pangalawa, meron ka na ding insurance coverage. Hindi lang po for healthcare, pero insured ka na din, in short. Okay? At ang kagandahan po nito, meron tayong tinatawag na return of premium up to 85% ng contract natin. Meaning, magamit mo man or hindi, meron kang inaasahan kasi yung inipon mo, yung hinulog mo sa premium mo, naiipon din siya, nagiging savings mo, nagiging investment mo. Kaya sa dulo, may option ka na pwede mo siyang ma-withdraw. Diba? May aasahan ka. Okay? And take note, sabi ko nga kanina, hanggang pagtanda natin, kaya tayong i-cover. Okay? Plus, meron din tayong tinatawag na reinstatement, explain natin yan. And of course, transferable din po siya. Meaning, na ipapamana din po yung health card na meron tayo. Di ba sa short term, ikaw lang yon. Kapag nawala na, di ka na nakabayad, kahit ilang taon ka pang nagbayad, wala na po yun. Pero sa atin, sa long-term healthcare, transferable po siya. Meaning, mawala tayo, maipapatransfer, maipapamana mo yung health card na meron ka. Okay po? So, yun po yung malaking advantage. Ulitin ko, dito, 3-in-1, meron ka ng healthcare, meron ka ng life insurance, and also nagiging savings or investment mo din yung iniipon mo. Okay? So again, ano po yung mas prefer nyo? Ano yung mas fit para sa inyo? Short term or long term? Okay, tayo po yung mag-decide. Ngayon, bigyan ko pa po kayo ng example pagdating sa numbers para mas ma-visualize natin na oo nga no, sobrang tagal, sobrang haba ng taon na nagkaroon ako ng short-term health card. Ano yung na-benefit natin doon? So example, dito po sa traditional HMO, kung ikaw ay nagtrabaho at the age of 27, mostly ang starting na annual premium para sa healthcare na kinakaltas is nasa 15,000. Pero alam naman natin na pag nagkakaedad tayo, nag-i-increase yung premium natin every 2 years, sabihin natin. Kasi syempre nagkakaedad. Example po, buong buhay natin or halos 25 years nagtrabaho tayo. Nagkaroon tayo, kinaltasan tayo for HMO ng 25 years. Sabihin natin ang average na premium na binayad mo sa loob ng 25 years ay umaabot ng 21,400. Okay, ulitin ko, sa loob ng 25 years, kung meron kang health card or HMO na kinakaltas sa'yo taon-taon, sabihin natin ang average na kinaltas sa'yo ay 21,400. Kung ginawa po yun or nangyari yun na ikaltas yun sa atin sa loob ng 25 years, umaabot ng 500,000 yung naipon or kinaltas sa atin. Okay? Ang tanong, after 25 years, meron ka bang mare-refund? May mawi-withdraw ka ba dun sa total amount na naikaltas sa'yo? Or wala na po yun? So, common na nangyayari, wala na po yun, correct? Kasi, short term nga po yung HMO na meron tayo. Kahit anong mangyari, magamit mo or hindi, next year, kaltas ulit, hindi siya naiipon. Imagine niyo po yun, sa loob ng 25 years, wala tayong choice, hindi natin control. Wala tayong possible na panghugutan ulit sana, okay, ng
about sa health card natin. Ang masama pa po nito, kung kailan retired na tayo, saka pa tayo nawalan ng health card kasi short term lang yung common na alam na meron tayo. Correct? Kaya this time, kung titingnan po natin sa long-term healthcare, kung nag-start ka din ng 27 years old, okay, ang monthly po natin na premium umaabot ng 2,647. Sabihin natin ang annual premium mo ay 31,000. Okay? Take note, dito wala pong increase. Fix lang po yung premium natin taon-taon. Hindi siya lumalaki. Kung nag-start ka ng 31,000, ganun po yung iipunin mo sa loob ng 7 years lang. Okay, hindi po lifetime. 7 years ka lang mag-iipon. Ngayon, kung ang annual premium mo ay 31,000, i-multiply natin siya sa loob ng 7 years, umaabot ng 222,000 yung naipon or nahulog mo for your healthcare. Ito pa po yung kagandahan. Dahil sabi ko kanina, nagiging investment din siya, yung pera natin sa loob ng 7 years na inipon natin or hinulog natin, alam niyo po ba, meron din tayong tinatawag na maturity years or maturity period na nag-grow yung pera natin, nagko-compound. So, umaabot po siya after 20 years ng almost 500,000. Sabihin natin 524,000. And take note dito, ikaw yung may control. Pwede mo siyang i-withdraw 20,000. That time, sabihin natin, may kailangan kang itayong business o kaya naman gusto mo mag-enjoy kahit papano. Pwede kang mag-withdraw ng 30,000, di ba, 50,000, depende po sa'yo. Ang kagandahan nun, meron ka pa ring healthcare na aasahan hanggang pagtanda mo. Okay? So again, tanungin po natin, sarili natin, alin ba yung katagal-tagal na ikinaltas sa atin? Short term o meron na tayong na-prepare na long term? Correct? So ano pong plano natin? 'Di ba? Ngayong nalaman na natin na meron palang ganitong program. Okay? So I hope malinaw po sa atin. Again, ulitin ko po, gaano ba ka-importante na meron tayong HMO or health card, 'di ba? Short term man yan or long term man yan, makikita natin yung pinakamalaking advantage and difference nilang dalawa. Ngayon, sabihin natin nag-start ka na magtrabaho 21 to 60. Imagine niyo po, kung tayo ay employed, 'di ba? Kung tayo ay nakakapag-work sa magandang company, at least yung nagbibigay ng HMO, dito medyo may peace of mind pa tayo eh. Kasi may pang-maintenance pa tayo, may pang-check-up, 'di ba? Hospitalization, hindi tayo masyadong mag-worry. Kaya lang, ito po yung mabigat. Ito, ang time na kaya pa nating magtrabaho, meron pa tayong healthcare. Ito yung nga yung tinatawag natin na short term. Kaya lang pagdating mo ng 60 above, wala ka na sa company, wala ka ng salary, wala ka ng inaasahang sweldo, wala ka na ding health card, 'di ba? Dito marami pa tayong mga MaxiCare, Medicare, Medicard, mga care, puro may care. Pero pagdating mo ng 60 plus, sabi nga natin, who will care? Kapag wala ka ng health card, pag wala ka ng HMO, kasi wala ka na sa company. Paano na yung maintenance mo? Paano yung check-up? Paano yung hospitalization? Okay, dito, na-imagine niyo po, halos wala ka na lahat. Kaya kailangan ma-check natin or ma-correct natin ngayon pa lang ano yung kailangan or importante na mapaghandaan po natin. And ayan, yung sasagot sa atin, dito sa 60 hanggang 100, yung long-term healthcare. Hindi lang po yun. Kahit po nasa productive years pa tayo, kahit nandito pa tayo sa employment, kung sinimulan mo na magkaroon ng healthcare, pwede kang i-cover mula sa umpisa hanggang sa dulo. Kaya unlike sa short term, itong productive years ka lang talaga pwedeng i-cover. Yung time na nasa company ka pa. Nakita niyo po yung difference? Okay, kaya po dapat medyo nagsisik talaga tayo eh. Nag-aaral talaga tayo pagdating sa iba't ibang aspect na kailangan nating i-prepare. Especially pagdating sa financial goal natin. Okay? So I hope clear po yun sa atin. Again, lalo na po, napakabigat kung wala kang short term. Tapos wala ka pang long term. 'Di ba? Kung wala kang
HMO, wala kang mapaghahandaan, I think mas kailangan mo na makapag-prepare ka agad ng long-term healthcare. 'Di ba? Yung iba nga na may short-term healthcare during productive years, medyo namomroblema pa pag retired eh. Eh what more pa pag nandito tayo sa time na or sa age na nagtatrabaho tayo nang wala tayong healthcare or health card? 'Di ba? Sinong sasalo sa atin? Kaya po nauubos yung ipon. Imbis na madagdagan yung ipon, pag may nagkasakit yung anak, ikaw mismo, nauubos yung ipon. Hindi natin namamalayan kahit alin sa mga blocks kanina, wala pa rin tayong na-prepare. Walang healthcare, walang life insurance, walang emergency fund, walang investment. 'Di ba? So, sobrang nakakalungkot po kapag talaga hindi tayo nagte-take ng action or hindi natin inaaral. Okay? Hopefully, malinaw po sa atin yon. Ngayon, ito na po yung pinaka-program. Paano ba natin sisimulan yung long-term healthcare? Ano ba yung programa na meron tayo dito? Sa Kaiser po, ulitin ko, tulad ng example natin kanina, take note, 7 years lang tayo mag-iipon, hindi lifetime. Okay? Yung number 1, sa healthcare, automatic, 1 year ka pa lang nagkakaroon ng fund, 1 year pa lang yun nasa-save mo, pwede ka nang magkaroon ng healthcare. Pwede mo nang ma-enjoy yung healthcare mo. Meaning, may mga benefits ka na inpatient. So, hindi tayo mamomroblema pag dumating yung emergency. And take note, during saving period, meron ka na ding free annual physical examination. Ibig sabihin po nun, mache-check mo na kaagad yung health mo. Hindi na siya para lumala. Kaya lang naman tayo nabibigla sa mga medical expenses kasi during nung time na wala pa tayong nararamdaman, hindi na natin na-check, hindi natin nababaliwala natin yung pag-check natin taon-taon sana. Okay? Kaya po kailangan meron din tayong ganitong benefit. Ang kagandahan, free po yan. Okay? During nung pag-iipon natin sa loob ng 7 years, ulitin ko, number 1, meron ka ng annual physical examination. And take note, tayo po ay inaalagaan na din ng Kaiser pagdating sa mga ipin natin. Okay, kasi meron na din tayong mga dental benefits. This week lang, marami po sa team natin na nagpa-cleaning kasi free po yun. 'Di ba? Pati yung mga simple tooth extraction, yun po yung kagandahan. Yung mga simple na bunot, ayun yung kagandahan po. Kasi meron tayong na-prepare, may naitatanim po tayo. At the same time, na-enjoy na din natin yung mga benefits. Okay? At ito pa po, meron tayong tinatawag na waiver of installment due to death or disability. Sabihin natin, ma'am, paano po pag during 7 years, talagang may nangyayari, hindi na makapagtrabaho, total disabled talaga. So, ito po yung kagandahan kay Kaiser kasi wini-waive niya po yun. Meaning, kung ikaw ay 3 years pa lang nakapag-save at may nangyari sa'yo, automatic fully paid na po yung 7 years. Yun po yung advantage. And ito pa po yung isa. Sa healthcare, clear na po tayo, mga coverage natin, kahit 1 year pa lang. Pagdating naman sa life insurance, take note, sa Kaiser po, may insurance din po tayo. Ano man yung mangyari sa atin, may maiiwan tayo sa family. At sabi ko nga kanina, transferable yung policy natin. Kapag ikaw ay namatay, sabihin natin 1 year pa lang, automatic yung policy mo sa health card mo, maipapamana mo yan sa primary beneficiary. And siya na po yung may healthcare. Paano yun? Eh may 6 years pa na naiwan, 1 year pa lang yung nasa-save. Anong gagawin ng primary beneficiary? Itutuloy niya po ba yun? And ang kagandahan po doon, ang sagot ay hindi na. Ang gagawin niya na lang ay mag-iintay. Hindi niya na para ituloy yung 6 years na hindi nahulugan kasi automatic, fully paid na rin po yun. Diba? Just imagine po, wag naman, ayaw naman natin syempre mawala, pero sinong makakapagsabi, diba? Sino po yung may hawak ng buhay natin? We know, only God knows. Correct? Diba? Kung ano yung mga possible mangyari at ang kagandahan lang po nun, nakakapag-prepare tayo. 'Di ba? May maiiwan tayo sa family natin. Okay? So, hopefully, malinaw yon, healthcare, insurance, and lastly is yung investment. So, sa investment naman, sa loob ng pagsisave mo ng 7 years,
Ito for healthcare mo siya talaga ha. Parang additional na lang na meron ka ding aasahan na investment in the future. Okay, ang pinaka-primary goal natin is healthcare. Pero good thing sinamahan na rin siya ng savings or investment. Kasi once na matapos mo tong 7 years, yung 8 to 20th year niya, o yung sa loob ng 13 years, alam niyo po ba, dito lumalago po yung pera na naipon natin sa loob ng 7 years. Naggo-grow din po siya. So meaning, lahat ng naipon mo, no, hindi lang mababaliwala yun. Kasi lumalago rin po yun. Sa dulo, sabi ko nga kanina, pwede mo siyang ma-enjoy. Pwede kang bumawas or kumurot paunti-unti. Yun po yung kagandahan. Okay, so hopefully malinaw po sa atin. Ngayon naman, ayan, hindi ko lang po na-click. So, ang tanong, magkanong ipon ba yung kaya nating ibigay or ialat para sa healthcare natin? Maliit or malaki? Ulitin ko po, magkanong ipon ba yung kaya nating ibigay or i-sacrifice para sa healthcare program natin? Maliit or malaki? 'Di ba? Ayos na ba sa atin yung sakto lang na ipon for healthcare or gusto natin yung ipon talaga na hindi tayo hindi tayo magsisisi, 'di ba? Sa ipon na ginawa natin for healthcare. Lalo na pag dumating na yung emergency. Okay? Again, nasa sa atin pa rin naman 'yon. Ngayon, kung napansin niyo po, ito na yung mga mode of payment natin o yung mga payment options na pwede nating gawin. Meron tayong monthly, quarterly, semi-annual, and annual. Kung gusto na natin ma-execute, mahabol natin talaga na magkaroon tayo ng long-term healthcare, dito po, pinaka-recommended talaga natin na policy or plan is yung K100. Bakit po? Kasi tulad ng tanong ka kanina, ano po bang mas gusto nyong ipon? Maliit o malaki? I think wala naman pong tao na ang gustong ipon ay maliit lang. And ang kagandahan po dito, ang maturity value ng healthcare po natin or investment natin is umaabot ng 1.1 million. Kaya po yan po yung talagang recommended natin pagdating sa healthcare kasi in the future, alam natin na marami tayong naitanim. Okay, ganito po yung klase ng aanihin po natin. Okay? So ngayon, ang monthly niya po umaabot ng 5,882. No, ang kagandahan po nito, kung mag-annual tayo, kung meron din naman tayong savings, hindi lang natin alam paano sisimulan, no. Ang kagandahan dito sa annual, imbis na times 12, kasi 12 months sa loob ng isang buong taon, good thing, times 10 na lang. So, meaning, discounted ka ng 2 months. Kahit ano po yung plan na kunin natin, no, discounted tayo ng 2 months kapag annual. Kapag semi-annual naman, discounted tayo ng 1 month. Pag quarterly, half ng isang buwan, discount natin. And monthly, ito na po talaga yun. Okay? So, yan po yung pinaka-plan na pwede natin or nire-recommend po namin. Ngayon, kung medyo hindi pa kaya, meron din tayong mga age bracket dito. Kung ikaw ay 10 to 40 years old, minimum plan na pwede nating kunin kay 45, ang monthly natin is 2,647. Kung annual naman, mapapansin nyo, times 10 na lang siya, discounted ka na, umaabot na lang siya ng 26,470. Kung ikaw ay age 10 to 40 years old. Kaya, kung mapapansin nyo po, ngayon pa lang, kung makapagtanim ka, diba, at the same time may short-term healthcare ka pa, good thing, mawala man yung short-term healthcare mo, meron ka ng preparation for your long-term healthcare. Katulad po namin. Ako personally, hindi naman po ako involved. Hindi ako employed, 'di ba? Sa mga iba't ibang companies para magkaroon ng short-term healthcare. Pero nandun pa rin yung peace of mind natin kasi meron tayong long-term healthcare na nai-prepare. 'Di ba? Kahit po ikaw ay self-employed, 'di ba? Wala kang HMO sa company or health card, at least kahit papaano may nai-prepare tayo for HMO natin. Okay? So, yun po yung advantage. Balik ko lang onte. Kung ikaw naman ay 41 to 50, ang minimum plan na pwede mong kunin, etong K60. So, dito na tayo sa K60 pababa.
Yun po yung advantage. Kapag 10 to 40 years old, pwede ka pang kumuha ng pinakamababang plan. Pwede kang mamili, pataas. Kung ikaw ay 41 to 50, minimum na po itong K60, pataas. Kung ikaw naman ay 51 to 60, kailangan nating habulin. Para long term, meron pa tayong HMO. Ito na yung tinatawag nating K75. Ang monthly mo ay almost 4,000. Pwede kang kumuha, pataas din. Okay? So again, kung titingnan po natin, yung pag-iipon natin para sa healthcare program, nakikita po ba natin kung gaano siya kaimportante? 'Di ba? Kung sana 3 years ago, 5 or 10 years ago, nakapag-ipon tayo, sana tapos na po yun ngayon. 'Di ba? At least kahit papaano, meron na tayong peace of mind pagdating sa healthcare. So, ganun din po, kung magsisimula tayo ngayon, umabot man tayo ng 5, 10 years from now, alam natin na secured po tayo. Okay? So, nasa sa atin po yan kung gaano tayo kadesidido na makapag-prepare, makapaghanda, paunti-unti. Kesa naman yung isang biglaan, hahanap ka ng malaking amount para meron kang pangbayad sa medical expenses or medical issues na nangyari po sa atin or sa family natin. Okay? So, hopefully, clear po yun sa atin. And ang kagandahan po nito, once na tayo ay nakapag-proceed na sa payment, magkakaroon ka po ng Online Policy Management System or OPMS natin na tinatawag. So makikita mo po dyan yung mga policy mo, yung account number mo, yung application number mo, and nandyan na po yung mga needs natin na details. Kung halimbawa gusto nating magpa-schedule ng APE, yung dental, so lahat po yan nasa portal na natin. Accessible naman siya basta may data or wifi po tayo. Okay? So, in terms naman po sa mga Kaiser Medical Center, meron din po tayo nan. Yan po yung kagandahan. And mostly, nasa mga mall po yung medical center natin. Kaya, don't worry, gag-guide ko naman po kayo, i-assist ko po kayo, no? If you want to start and mag-visit sa mga medical center po na meron tayo. Again, in terms po sa payment, you can reach me out para at least mas mag-guide ko po kayo ano po yung tamang process, no, na gagawin natin. Take note, hindi po dadaan sa amin yung payment. Okay, diretso po yan sa company. Kami lang po yung nag-a-assist sa inyo para magkaroon po tayo ng access sa Kaiser kasi tayo ay part ng IMG. Okay, in review, ulitin ko, isa sa pinaka-importante na kailangan natin mapaghandaan, paano tayo maging financially secured, paano natin marireach yung financial goal natin is to build itong 5 blocks. Okay, wala po tayong choice kahit anong profession natin. Dadating at dadating yung time na magkakasakit tayo, mamamatay tayo, 'di ba? Common nagkakautang pa. Tapos hindi nakakapag-build ng emergency fund, walang investment. Pero good thing sa IMG and sa Kaiser, yan po yung pinipilit natin na mabuo natin paunti-unti. Okay? At ang kagandahan po nito, nagtuturo din po tayo paano i-increase yung cash flow. I know, nung nakita natin yung sa premium, medyo nagwo-worry yung iba sa atin na kaya ko ba to? 'Di ba? Mapo-provide ko ba to? Don't worry kasi sa atin po, tinutulungan din tayo madagdagan yung income na pumapasok sa atin. If you are willing to have extra income, pwede din namin kayong i-guide or i-assist. Katulad ko, I started here at the age of 18. Pero, ang kagandahan, dito ko na rin po kinuha yung pang-prepare ko sa healthcare ko, sa life insurance ko, dito sa 5 blocks na to. At wala po akong other work. Talagang dito po nanggagaling yung source of income po natin. Kaya don't worry, pwede din tayong magkatulungan doon. And pangalawa, we need to check din talaga yung expenses. Kasi kung gusto natin maging financially secured or ma-reach yung financial goal natin, we need to assess kung mostly asset ba yung nabibili natin or liabilities. 'Di ba? So, yun po yung kailangan natin talagang matutunan pa ng deeper. Kaya, if you are new, 'di ba, na ma-encounter ang Kaiser at ang IMG, may mga module po tayo. Katulad ngayon, module 3 na to, na topic natin. Mas maganda, ma-attenan natin yung module 1, module 2, para mas maging educated pa tayo. Mapataas natin yung tinatawag na financial IQ.
'Diba, na dapat meron tayo. Okay? So again, lahat yan, kailangan ma-check natin sa family natin, meron na ba tayo nito. Kasi kung wala pa at dumating na or nauna na yung mga problema o yung mga challenges sa financial life natin, talagang alam na natin yung magiging resulta. For sure, giba-giba yung finances natin. Again, sa Kaiser, tatlo na yung chinechkan. Meron ka ng healthcare, may life insurance ka na, and meron ka na ding investment program na nasimulan. Okay, so hopefully malinaw po sa atin yon. If meron tayong mga questions or clarifications, pwede nyo po akong i-reach out. Andito yung number ko, andyan din yung QR code ko, yung FB account ko, para mas ma-assist ko po kayo. Okay, again, maraming salamat and hopefully, mas na-value natin yung importance or pagkakaroon ng healthcare program ngayon pa lang. Lalong-lalo na yung tinatawag na long-term healthcare. Again, maraming salamat po and God bless us all.